Kinuha na rin ng lalaki sa compartment ang maleta na dala ko at maging kay Manang. Habang nasa labas kami, sinalubong kami ni isang babaeng naka-maid uniform. Magandang tanghali po. Maaring kayo pong asawa ni Senyorito Mickey. Turo nito sa akin ngunit hindi ako nakaimik at hindi ako sanay na tawaging asawa niya. Oo. Siya nga ang asawa ni Senyorito Mickey. Si Manang na ang sumagot. Nanatiling nakatikom ang bibig ko. Okay. This way po, Senyorita. Tinuturo nito sa amin ng daan. Nauna ito maglakad habang nakasunod naman kami ni Manang sa likuran nito. Kinakabahan ako habang papasok sa loob ng bahay. Ngayong asawa niya na ako, kailangan ko bang puna ng pagiging asawa ko sa kanya? Wala akong alam sa buhay may asawa. Anong iniisip mo, Iha? Bigla namang nagsalita si Manang na nasa tabi ko. Huminga ako ng malalim bago sinagot ang tanong nito. Sa palagay mo ba, Manang? Ngayong mag-asawa na kami, sa palagay mo ba magtatabi na rin kami sa pagtulog? Bigla naman itong napabungis-ngis. Halos ayaw tumigil sa pagtawa ngunit pinipigilan na lumakas ang pagtawa niya. Sigurado yan, Iha. Makakatabi mo na ang gwapo, matangkad, matipunong ngunit may saltik mong asawa. Mas lalong natawa sa Manang kaya sinaway ko ito. Manang naman? O bakit? Nagtatanong ka, syempre sinagot kung totoong mangyayari. Ano pa nga ba mangyayari kundi magtatabi talaga kayong dalawa dahil mag-asawa na kayo? At kapag mag-asawa na, may obligasyon ka na rin sa kanya. Gabi-gabi. Tila nanakot pa ito dahil pinanlakihan niya ako ng mga mata na akala mo'y nagkukwento ng horror movie. Hindi na ako nakapagsalita ng lingunin kami ng kasama naming maid. Ituturo ko po sa inyo magiging kwarto ninyo, senyorita. Hinintay niya ako makalapit sa kanya at muling naglakad. Muli naman itong napatingin sa amin at muli nagsalita. Wala po si senyorito dito. Ilang araw po siyang wala kaya ibinili niya muna sa amin ang gagawin kapag nandito na kayo. Sabi nito saka muling naglakad. Itinuro nito sa amin ang dirty kitchen at dining sa ibaba. Nang makataas naman kami sa second floor, tinuro nito magiging kwarto ni Manang Lucy. Kasama nila si Manang sa isang malaking kwarto. Sa next floor, third floor ay itinuro nito ang minibar. Sa basement naman ay may recreation room kung saan pwedeng manood at maglaro ng billiards. Nasa third floor din ang naging kwarto ko. Pagpasok namin dito ay napatakip ako ng ilong dahil medyo maalikabok. Pasensya ka na ha. Gusto namin linisin ito pero hindi pumayag si senyorito. Ang gusto niya kasi ikaw maglilinis dito. Dati kasi itong bodega kaya medyo maalikabok talaga. Tambakan ito ni senyorito ng mga lumang gamit. Nakatakip lang ako ng ilong. Gusto kong umangal pero wala din naman ako magagawa. Pinapunta lang pala niya ako para patulugin sa malikabok na bodega na ito. Maiwan ko na ho kayo, senyorita. Paalam nito. Pinagmasdan ko ang nasa harapan ko. Isang lumang katre na may manipis na foam at parang hindi pa napapalitan ng cover ang mga unan at maging ang bedsheet. Huminga ako ng malalim. Lilinisin ko na lang ito. Ang mahalaga hindi kami magkatabi. Nagpasalamat na lang ako. Huminga ako ng malalim sa kana patingala sa kisame. Kaya ko ito. Kahit napapagod dahil sa biyahe, tumayo na lang ako para simulan na ang paglilinis. Kinuha ko ang vacuum na nasa tabi at nagsimulang maglinis. Sandali lang din naman natapos rin ako sa paglilinis kaya pinalitan ko naman ang cover ng unan at bedsheet. Sa wakas nagbukang silid naman ito pero pagod na pagod ako. May mga gamit pa na kailangan kong ilabas dahil mga sira na at parang itatapon na yata ito. Ano ba kasi ang plano mo, Kuya Mickey? Bakit kailangan pahirapan mo ako ng ganito? Kinaumagahan, nagising ako na maaga. Dumiretso ako sa ibaba sa first floor. Nasa hagdanan pa lang ako narinig ko na ang boses ni Kuya Miggy. 2 months kayong nakalive. Hindi ko muna kailangan ng maid sa ngayon. I know my wife can handle all the work here. Napaawang ang labi ko nang mapansing nakatingin na pala sa akin si Kuya Miggy. Ano nangyayari? Bakit may kanya-kanyang dalang malalaking bag ang 3 babae? Nag-rewind sa isip kong narinig ko. Pinalive niya mga ito para akong gumawa lahat ng gawain dito. Senyorito, alis na po kami. Salamat po sa ibinigay niyo sa amin na pera para sa 2 months namin na leave. Pasasalamat ng isang babae na naghatid sa akin sa naging kwarto ko. Litong-lito talaga ako sa ugali ng lalaking ito. Nang makaalis ay sa akin naman tumigil ang paningin ng asawa ko. Mabuti naman, gising ka na. Seryosong sabi nito. Anong meron? Bakit kailangan nila mag-leave? Dahil nandito ka na. Kaya mong gawin ang ginagawa nila dito sa bahay, right? Hindi ka naman lumpo para magpasilbi sa mga maids ko. Sarkastikong sagot nito saka naglakad palapit sa couch at umupo dito. Biglang uminit ang ulo ko. Gustong gusto ko siyang sugurin pero hindi ko naman magawa.
Nilapitan ko siya. Pinapunta mo lang ba ako dito para magsilbi sa'yo? Inis na tanong ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin habang nakatitig sa akin. As my wife, dapat lang napagsilbihan mo ako. Mariin na sabi nito sabay hablot ng buhok ko. Napaigik ako. Binitawan niya rin kaagad iyon. Nang mabitawan ng buhok ko ay kaagad tumulo ang luha ko. Anong iniiyak-iyak mo? Hindi ba dapat masaya ka dahil nandito ka pa rin nakatira sa maayos na bahay? Kung pwede nga lang, ibalik ko saan ka nang galing. Mas mabuti pa nga Kuya Miggy. Ibalik mo na lang ako kung saan ako nanggaling. Baka sakaling mas maayos pa ang buhay ko kaysa dito nakasamang isang demonyo. Sigaw ko sa pagmukha nito. Hindi ko na talaga napigilan. Ang sabi mo? Muli niyang hinablot ang buhok ko kaya napatingala na naman ako. Wala pang nakakasabi sa akin ng ganyan. Ikaw pa lang. Mariin na sabi nito sa aking pagmumuka. Nakatingala naman ako. Ilang minuto ako nasa ganoong posisyon. Hindi ba't sabi ko sa'yo ayoko na naririnig na tinatawag mo akong kuya? Napalunok ako na makitang sa labi ko siya nakatingin. What is the taste of my wife's lips? What if I taste it? Pilyong sambit nito kaya biglang nalaki ang mga mata ko nang maramdamang lumapat kaagad ang labi niya sa labi ko. Ilang segundo at minutong mariing nakalapat ang labi niya sa labi ko, habang hila pa rin ang iilang hibla ng buhok ko. Hindi ako nakagalaw ngunit nabalik din naman ako sa katinoan ko. Gumalaw ang kamay ko para sampalin ito. Nagulat siya kaya binitawan niya ako. Sa wakas nakalayo din ako sa kanya. How dare you to slap me? Inis na sigaw nito sa aking pagmumukha habang umiigting ang kanyang mga panga. Kinabahan ako. Gusto ko mag-sorry pero hindi ko magawang bumuka ng bibig ko para magsalita. Nabigla lang ako dahil hinalagad niya ako. Pero bakit kailangan ko mag-sorry? Senyorito, nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang boses ni Manang Lucy. Huwag kang mga alam dito, Manang. Baka pati ikaw, maglilib na 1 taon. Kagad lumapit sa akin si Manang at nag-aalalang tumingin sa akin. Ano nangyari, Vivian? Umakyat ka na ako ng bahala dito. Sabi nito kaya naman dahil sa takot ko ay kumalipas ako ng takbo. Come back here, Vivian! Narinig kong sigaw ni Kuya Miggy. Hanggang sa makarating ako sa kwarto ko. Kaagad kong sinarado ito sa takot na baka sundan pa niya ako rito. Nagising na lang ako dahil sa ingay. Nang maibulat ko ang aking mga matay na silayan ko sa Manang Lucy, dala-dala ang mga gamit ko. I'm sorry, Vivian. Utos ng kuya mo. Kaagad na paumanhin nito. Anong gagawin mo sa mga gamit ko, Manang? Itatapan raw ito, sabi ng may saltik ng asawa. Pasensya ka na, Vivian. Hindi pwedeng hindi ko sundin ang utos niya dahil binalaan niya kung tatanggalin niya na ako ng tuluyan. Nalulungkot na sagot ni Manang. Sapo ko na lang ang noo ko habang tinitingnan ito na inilalabas ang mga gamit ko. Maya-maya lang ay tumambad sa aking harapan na lalaki nagpapahirap sa buhay ko. Tanghali na pero hindi pa tumatayo sa higaan ng asawa ko. Puna nito habang unti-unting naglalakad palapit sa kama ko. Sumay niya si Manang na tumayo na ako. Kaya unti-unti akong umupo sa kama at tumayo na rin. Here at my house, I have rules. And since I have no maids, you will do breakfast, lunch, and dinner. Isn't that a wife's job? So what are you doing there? Why aren't you moving? Wala ka bang balak na ipaganda ako ng breakfast? Kaagad naman ako nataranta sa sinabi nito. I'm just wearing only sando at cycling short, kaya sobrang nahihiya ako na humarap sa kanya dahil wala akong suot na baby bra. Baby bra pa lang kasi ang ginagamit ko. Hindi ako sanay sa mga push-up bra or kung ano pa. Magbibihis lang ako. Paalam ko dito. Huwag ka na magbihis. Asawa mo na ako ngayon. Wala kang dapat na ikaya. Wala ka sa suot na baby bra. I mean, bra. Sagot ko. Mas lalo itong napatitig sa akin kasunod ang mahina nitong pagtawa. Really? Hindi mo na kailangan magsuot ng bra. Wala naman akong nakikita. Excuse me, senyorito. Malaki kayong hinaharap ng alaga ko. Bigla namang nagsalita si Manang out of nowhere. Kaagad na sinamaan niya ng tingin si Manang Lucy. Huwag ka sumali sa usapan, Manang. Hindi ka kasali. Saway nito, itinikom naman ni Manang ang kanyang bibig. Sobrang nag-init ang mga pisngi ko sa sinabi ni Manang at sa sinabi niya. Ipinatapon ko na lahat ng mga gamit mo kaya wala kang pamalit sa ngayon. Mamaya ka pa makakapagpalit. Ano? Lahat pinatapon mo? Lumakas ang boses ko. Huwag mo ako sigawan. Paalala niya kaya napatingin ako sa paligid ng kwarto ko. Kaming dalawa na lang pala ulit ang nandito. Nawala na kaagad si Manang.
pinatapon lahat mga gamit ko. Alam mo ba na karamihan sa mga gamit ko bigay ni Mommy? Inis na sigaw ko pa rin sa kanya. Wala akong pakialam, Vivian. Lahat ng lumang gamit ay dapat nang itapon. Mautoridad na sabi dito. Napupo ko sa kama at sinapo na lang ang noo ko. Wala din naman ako laban sa kanya. Palibhasa ka sa wala kang alam. Sa bagay, hindi naman tayo magkasama lumaki. Inis na sabi ko. Yun na nga lang ang natitirang alaala ko kay Mommy, pinatapon mo pa. Huwag mo akong dramahan, Vivian. Tumayo ka na dyan at sumunod sa akin sa lobby. Ayoko. Kahit magalit ka pa, hindi ako susunod. Alis na ako dito. And who told you that you could leave this house? Lumapit ito sa akin kaya napaatras ako. Baka nakakalimutan mo na asawa kita. Tungkulin mo na gampanan na lahat ng ginagawa bilang asawa. At higit sa lahat, it is your duty to have sex with me. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito kaya mas lalo ko napaatras dahil kinakabahan ako. Lalo na nang banggitin niya ang salitang sex. Wala akong alam sa pagiging asawa. Isa lang ako estudyante. Isa pa pinilit mo akong pagpermahin kahit ayaw ko. That's why I'll teach you how to be my wife. Nabigla na lang ako na itinulak niya ako sa kama at umibabaw kaagad sa akin. Sunod-sunod ako napalunok nang makitang nagpalipat-lipat ang kanyang mga paningin sa aking labi at dibdib. Pareho kaming nakatitig sa isa't isa. Habang nasa ibabaw ko pa rin siya napalunok ako nang maramdaman ang kakaibang matigas na bagay na tumutusok sa aking puson. Itinulak ko kaagad ito ngunit hindi ko magawang alisin sa ibabaw ko. Kaya Miggy, sambit ko ngunit hinalikan niya ang leeg ko. Sandali lamang iyon. Takanta naman ako kung bakit niya ako hinahalikan sa leeg. How many times have I told you that I don't want you to call me kuya? Tawagin mo pa ulit akong kuya. Hindi lang leeg mo ang hahalikan ko. Pilyo itong napatingin sa mga hita ko. Dahil sa kabakoy na itulak ko na lang ulit ito ngunit wala man lang nagawa ang lakas ko. Mas lalo pang ang dumiin ang katawan niya sa dibdib ko at mas lalo pang inilapit ang mukha nito sa akin. Don't try to push me again. He whispered while smelling my neck. Hindi lang niya inamoy ito kundi pinadampian na naman niya ito ng kanyang labi. Dinilaan pa niya ito. Ramdam ko ang pagkabasa ng leeg ko. Napapikit ako at handa nang sipain siya kung saan man banda na masaktan siya. Sisipain ko na sana ito nang bigla na lang na may nagsalita sa pinto. Oh, Diyos ko, mga batang ito. Mag-honeymoon pala, hindi man lang nagsarado ng pinto. Gulat na bulalas ni Manang Lucy. Isasarado niya na sana ito pero kaagad kong pinigilan saka ko sinipa ang pagitan ng mga hita ng lalaking nasa ibabaw ko. Shit! Halos magtatalon si Kuya Miggy dahil sa ginawa ko. Hindi ko akalaing matatawa si Manang kaya kaagad kong nilapitan ito sa kahinila palayo sa kwarto ko. Manang, pwede ba tayo magtabi mamaya? Paalam ko dahil kinakabahan talaga ako. Baka may kung anong pinaplano si Kuya Miggy. Bakit naman? Hindi ba't magtatabi kayo ng asawa mo? Itutuloy niyo pang... Kagad ko tinakpan ang bibig nito. Ayoko, Manang. I'm not ready. Inalis ko rin naman ang kamay kong nakatakip sa bibig niya. Akala ko nga'y mag-honeymoon na kayo kanina. Wrong timing naman ang pagkamarites ko. Naudot pa tuloy at mukhang nabitin si Sir. Pagbibiro ni Manang at natawa pa ito. Pagkatapos na nangyari, hinintay ko na lang muna na umalis si Kuya Miggy sa kwarto ko. Saka na ako pumasok. Nilak ko kaagad ang pintuan dahil baka bumalik pa ito. Humihikab akong tumayo sa kama nang marinig kong boses ni Manang Lucy. Vivian, baka bukas ng pinto, meron ako papakita sa'yo. Ano naman kaya yun? Habang tinatahak ang pinto'y kinukusot ko naman ang aking mga mata. Inaantok pa ako at medyo nahihilo. Every morning pagising ko nahihilo talaga ako. Last check-up ko bago mamatay si Mommy ay hanggang ngayon, hindi na ulit ako nakakadalaw sa OB para magpa-check-up. Pinagbuksan ko si Manang Lucy. Nagmamadali naman itong pumasok. Nakita ko siyang may hawak-hawak na kung ano. Ano yan, Manang? Ipinakita niya ito sa akin pero hindi ko talaga magets kung ano iyon. Ito yung sinasabi mo. Hindi ba't gusto mo pa rin magpatuloy sa pag-aaral? Ito nang hinihintay mo, Iha. Request form para sa pag-transfer mo dito sa Manila. Masaya na sabi nito sa akin. Nalaki ang mga mata ko at the same time napaawang na rin ang labi ko. Sino naman po nag-asakaso niyan, Manang? Sino pa ba? E di yung napakagwapo ngunit may saltik mong asawa. Baka marinig po kayo ni Kuya Miggy, Manang. Wala siya. Umalis siya kagabi at ito lang yung dumating kanina umaga.
ang susi sa pagbalik mo sa pag-aaral. Sigurado po ba kayo na si Kuya Miggy nagasakaso niyan? Natigilan si Manang na tila nag-iisip pa. Sigurado ako, Iha. Sino pa nga ba ang ibang gagawa nun? Wala po siyang sinasabi sa akin. Baka naman inilihim niya lang muna sa'yo. Ayaw niya ipaalam sa'yo kasi nga, surprise. Hindi ko nalang pinansin ito. Naglakad ulit ako pabalik sa kama at umupo ako. Ayoko umasa, Manang. Baka naman it's a prank nilang ito. Alam niyo naman po, nagalit pa rin yun sa akin kahit mag-asawa na kami ngayon. Hindi pa rin nagbabago yung tingin niya sa akin. Para sa kanya, ako pa rin ang dahilan ng pagkamatay ni Mommy. Kaya ayoko sabihin na siya ang ama. Natigilan ako dahil sa nasambit ko. Nagtuloy-tuloy ang pagsasalita ko. Hindi ko na malayang nasambit ko ang bagay na iyon. Siya ang ama? Pagtataka na tanong ni Manang. Sinong ama, Vivian? Ituloy mo yung sinasabi mo kanina. Wala ako. Lumabas na muna kayo, Manang. Magbibihis lang po ako. At saka bababa na rin ako. Sabihin mo muna sa akin kung sino yung sinasabi mong siya ang ama. Anong ibig mo sabihin doon, anak? Wala ako, Manang. Halika na po. Ihatid ko na kayong palabas. Pinagtulakan ko na itong palabas ng kwarto ko. Sa wakas hindi na rin naman na ito nagpumilit pa. Kaagad ko sinarado ang pinto para hindi na makapangulit pa si Manang sa akin. Nadulas ang dila ko. Munti ko nang masabi sa kanya na si Kuya Miggy ang ama nitong ipinagbubuntis ko. Pinagmasdan ko ang sarili sa salamin. Tinaas ko ang damit ko para masilayan ang tiyan ko. Hinaplos ko ito saka pinagmasdan sa salamin. Mabuti na lang, baby, hindi talaga kami tunay na magkapatid ng daddy mo. Napangiti ako sa salamin. Kinakausap ko ang tiyan ko habang nakaharap sa salamin. 2 months pa lang ang tiyan ko kaya hindi pa ito nakahalata. Pagkatapos ko makapag-usap sa sarili, naligo na rin ako at nagbihis ng maluwag na t-shirt. Nakita ko lang sa closet kaya sinuot ko. Wala nga sana ako masusuot dahil pinatapon lahat ni Celtic ang mga gamit ko. Kahit underwear pala, hindi niya rin ako tinirhan. Mabuti na lang talaga merong nakatago si Manang na hindi niya naisuot kaya isinuot ko muna. Pagkatapos kong makapagbihis ng short at malaking t-shirt, nakalugay at magulo pa ang buhok ko dahil magsusuklay pa sana ako nang may kumatok sa pintuan ng kwarto. Sino yan? Vivian, pakibukas ng pinto. Nandito na yung mga gamit mo. Lahat ng kailangan mo. Si Manang Lucy ang nasa labas ng pinto. Tinahak ko kaagad ang pintuan para pagbuksan ito. Ang dami niyang dalang paper bags. Manang, ang dami naman ito. Sambit ko saka inagaw mula sa kanyang iba niyang dala. Meron pa nga sa ibaba. Tila napapagod na sambit niya. Ano po mga yun? Ay, mga gamit mo. Ito talagang saltik mong kapatid. Ay, haste, asawa. Pinahirapan akong maigi. Talagang hindi ko maintindihan ang ugali ng lalaking ito. Pagkatapos niya ipakuha sa akin at ipababa ang mga lumang gamit mo, ngayon naman mga bagong gamit mo naman ang iaakit ko. Mabuti na lang sana kung merong elevator ang bahay na ito. Matanda na kaya ako. Buti na lang talaga naka-Alexa Nefer ako at naka-Myra E. Naawa na lang ako kay Manang pero kahit napapagod na ay dinadaan na lang niya sa biro ang lahat. Tutulungan ko na ho kayo. Hintayin niyo lang po ako at magsusuklay lang ako. Paalam ko rito at pumasok sa loob para magsuklay. Pagkababa namin sa lobby ay tumambad sa aking harapan na napakaraming paper bags. Mga 10 pa yata iyon. Ay, Diyos ko naman itong kuya mo. Este asawa mo. Ano ba naman ito? Makakalimutan na talaga ako. Natawa na lamang ako nang sulyapan ko si Manang na binatukan ng sarili. Para sa akin po bang lahat ng ito, Manang? Hindi ko alam, Iha. Basta utos na senyorito, dalhin ko daw ito sa kwarto mo. Napakamot na lamang ako sa aking ulo pagkatapos ay gumalaw na para ihatid ang lahat ng mga ito sa kwarto. Naisip kong may mabuti rin naman pala siyang puso kahit papaano. Pareho kami napagod ni Manang sa pag-akyat baba sa 2 hagdanan. Umupo na lang muna kami sa couch nang matapos. Napatayo rin naman ako kaagad nang makita pababa ng hagdanan si Kuya Miggy. Nagkasalubong ang aming mga paningin nang makalapit ito sa amin. Kagatlabi na lang ako nang mapagtantong wala pala siyang suot na pang-itaas. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang aking paningin. Nakakailang. Vivian, tawag nito sa akin nang mapatayo ako. Nag-aalanganin na hinarap ko ito. Bakit? Nagustuhan mo bang lahat ng binili ko para sa'yo? Hindi ko pa nakikita ang mga pinamili niya para sa akin. Sa akin pala talaga iyon. Hindi ko pa tinitingnan. Sagot ko na lang na kaagad naman ikinakunot ng kanyang noo. Bakit? Bumaba kasi kami kaagad ni Manang pagkatapos naming may akyat lahat.
Dapat tingnan mo kaagad para malaman mo kung kakasya ba sa'yo lahat ng baby bra at underwear na binili ko. Saan niya? Ano? Halos hindi ako makapaniwala, ibinili niya rin ako ng mga undergarments. Naramdaman ko ang pangiinit ng mga pisngi ko. Nakakahiya pero salamat. Napayo ko na lamang ako. Hindi ko na nakayanan pa ang hiya kaya sinubukan ko ng talikuran siya. Vivian, narinig ko na naman na tawag niya sa pangalan ko. Muli ko na namang nilingon ito. Naglakad ito palapit sa kinaroroonan ko hanggang sa tumigil ito sa aking harapan. Ano yun? Kinakabahan na tanong ko. Mas lalo pa ito lumapit sa akin. Napaatras ako ng bahagya ng yumuko ito. Nilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ko. Sa tingin mo ba walang kapalit ang lahat ng binili ko para sa'yo? Bigla akong kinabahan sa kapalit ng sinasabi nito. Anong kapalit? Pumasok ka sa kwarto ko para malaman mo kung anong kapalit ang sinasabi ko. Yun lang ang sinabi niya bago niya ako tinalikuran ng tuluyan. Tanaw ko ang paglalakad niya palayo sa akin. Hurry up, Vivian! Follow me now! Maotoridad na sigaw nito. Napalunok ako ng malutong bago ko inumpisahan ay hakbang ang aking mga paa. Huminga ako ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa. Hindi mawala ang kaba ko habang patuloy na pumapasok sa loob. Ang laki ng kwarto niya. Tumambad sa akin ang malaking kama niya. Twice yata ng kwarto ko ang laki nito. Habang sinusuyod ko ang kabuuan ng kwarto niya ay tumambad naman siya sa aking harapan. Napaawang ang labi ko nang makitang kagagaling lang nito sa banyo. Ngayon, tanging tuwalya na lang na kulay puti ang nakapulupot sa bewang nito. Tulo yata ang laway ko sa ganda ng katawan nito. Kahit na medyo may edad na, parang bata pa rin ang katawan at napakagwapo pa. What? Untag dito kaya napakurap-kurap ka agad ang mga mata ko. Ngayon ka lang ba nakakita ng half-naked sa totoong buhay? Sarcastic ang tanong nito. Hindi ako nakapagsalita. Natameme yata ako. I can't help but look at his six-pack abs down to his belly. Muli ako napalunok. Are you enjoying staring at my abs? Kaagad naman ako napatikhim. Hindi ako nakatitig sa abs mo. Sa iba ko nakatingin. Sabay irap ko dito. Really? Sa iba ka nakatingin? Hindi sa abs? Hindi rin sa puson. I knew it. Don't tell me you're staring at my pet. Pilyo itong napangiti kaya nag-init na naman ang aking mga pisngi. Hindi ah. Nautal na sagot ko. Ano nga pala gagawin ko? Bakit mo ba ako pinasunod dito sa kwarto mo? Tinalikuran niya ako. Hinablot niya ang maliit na tawel at ipinunas sa buhok. Makalat ang kwarto ko kaya linisin mo. Utos nito. Muli kong pinasadahan ang tingin ng kwarto niya. Hindi naman masyado makalat kaya carry ko ito kahit napagod ako kanina. Yun lang ba? Sisimulan ko na kung ganoon. Lumabas muna ako para kunin ang mga gamit para linisin ang kwarto niya. Pagbalik ko, hindi ko na siya nasilayan. Mukhang lumabas na rin yata. Sinimulan ko muna iligpit ang mga gamit na nakakalat sa sahig. Abala ako sa pag-aayos ng mga gamit niya hanggang sa paghakbang ko'y bigla na lang nadula sa mga paa ko. Napasagaw ako ng malakas hanggang sa tuluyang napasalampak sa sahig. Naunang sumalampak ang aking pangupo. Napaigik ako sa sakit at halos mapasagaw ako dahil sa sakit ng balakang ko. Manang! Naiiyak na sigaw ko habang hawak ang balakang ko. Hindi pa ako makatayo dahil sa sakit. Manang Lucy! Muling sigaw ko habang napapikit na lang. Nang tingnan ko sa sahig tila may kung anong natapon doon kaya naging madulas ang sahig. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Manang Lucy! Kuya! Sunod-sunod na tawag ko ngunit walang nakarinig sa sigaw ko. Sinubukan kong tumayo kahit ang sakit ng pang-upo at balakang ko. Sinubukan ko maglakad para makalabas ako ng kwarto. Hanggang sa makarating ako ng hagdanan. Manang! Nangihinan tawag ko. Nakahinga ako nang maluwag na makita sa Manang. Tumakbo itong palapit sa akin naroroonan ko. Diyos kong bata, ano nangyari sa'yo? Inilalayan niya ako makababa ng hagdanan. Hawak ko pa rin ang balakang ko. Paminsan-minsan napapangiwi ako dahil sa sakit. Masyadong napalakas ang pagbagsak ko sa sahig. Nadulas po ako, Manang. Nanginginig na sagot ko rito. Diyos ko, bakit ka naman madudulas? Saan ka ba kasi nagpunta? Naglinis ako ng kwarto at nag-aayos ng mga gamit ni Kuya Miggy. Tapos bigla na lang akong nadulas. Paliwanag ko dito habang nakangiwi. Hanggang sa tuluyan kami makababa ng hagdanan.
Nakasalubong namin si Kuya Miggy, ngunit nakatingin lang ito na tila wala siyang pakialam. Senyorito, dali nato sa ospital sa Vivian. Nadulas daw siya sa kwarto mo. Baka mapaayon nang dinadala na yung bata. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala ni Manang, pero si Kuya Miggy, wala man lang ako nakitang kahit na konting pag-aalala mula rito. Third person's POV. Senyorito, dali na po natin sa Vivian sa ospital. Sigaw ni Manang sa pagmumukha ni Miggy, ngunit hindi ko malaw si Miggy para tulungan si Lucy na buhatin sa Vivian. Senyorito, hindi niyo pa ba dadalhin si Vivian sa Hindi natapos ang pagsalita ni Lucy nang humarap sa kanya sa Miggy. Why do we need to take Vivian to the hospital? Look, Manang, she's fine. Nakita mo naman, di ba? Wala nangyari sa kanya. Nag-iinarte lang ang babaeng yan. Muling tumulo ang luha na Vivian nang marinig ang katagang iyon mula kay Miggy. Kahit nakasal pa kayong dalawa ni Vivian, hindi mo pa rin makukuha ang minana nito dahil may anak siyang dapat na magmana nito. Paulit-ulit na nag-flashback sa isip ni Miggy ang sinabi ng attorney nang makausap niya ito. Para makuha mo ang minana ni Vivian sa ina mo, dapat walang anak sa ibang lalaki ang asawa mo. Dinala sa Vivian ni Manang Lucy sa kwarto nito at maingat na pinaupo. Medyo naging maayos na ang pakiramdam ni Vivian kaya naging kalmado na ito. Hindi katulad kanina ay ramdam niya ang sakit ng kanyang balakang. Maiwan na muna kita dito, kukuha lang ako ng tubig. Paalam ni Manang Lucy. Tumango lang sa Vivian tsaka pinagmasdan ang likuran ni Manang Lucy habang palabas ng kwarto. Simula na nangyari ay hindi man lang nagpakita si Miggy. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, hindi pa rin ito umuwi ng bahay. Walang Miggy na nangumusta man lang sa nangyari sa kanya. Walang kuya na nag-aalala at walang asawa na nagpakita sa kanya sa oras na kailangan niya ito. Vivian's POV. Nasa sala ako't nanonood ng TV nang marinig kong napakaingay na boses ni Manang Lucy. Vivian! Alam kong tumatakbo itong palapit sa kinaroroonan ko. Nang makalapit sa akin ay inalapag nito ang isang malaking box sa glass table. Ano yan, Manang? For you daw eh. Buksan mo na, anak. Tingnan natin kung ano yan. Excited na sabi nito sa akin. Ako naman dahil curious ako kung ano laman noon. Nilapitan ko ito't unti-unting binuksan. Nabigla na lang ako nang pigilan ni Manang ang kamay ko. Teka lang, Iha. Baka bomba yan ako. Baka sumabog yan dito. Manang, sino naman po magre-regalo sa akin ng bomba? Wala naman akong kaaway. Pinagpatuloy ko ang pagbubukas nito. Napawaw kaagad ako nang makita mga uniform ito. Uniform sa school? Kanino naman galing ito? Tanong ko na lang sa sarili. Sabay naman kami napatingin sa bandang pintuan nang marinig ang pagbukas nito. Hello there! I'm home! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang boses ng isa sa mga kapatid ni Mommy. Actually, magkakaparehan ng mga boss ang mga kapatid ni Mom na babae, kaya hindi ko matukoy kung sino ang dumating. Nang tumamba dito sa aking harapan, doon ko nakilala kung sino ito, sa Tita Emily. Tita Emily? Napaawang ang labi ko. Hindi kasi ako makapaniwalang nandito siya ngayon. Hello, my dear! Nagmadali ito lumapit sa akin, naroroonan ko at niyakap ako. Sa Tita Emily ang pinakabatang kapatid nila Mommy, ang bunso sa magkakapatid. Siya rin ang kasundo ko sa lahat ng titas ko. Siya rin ang pinaka-close na kapatid ni Mommy. How are you, my dear? You look so thin. Puna nito sa akin nang pasadahan niya ako ng tingin pagkatapos niya akong yakapin. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko nga alam kung alam ba niya ang mga nangyayari ngayon. Bakit hindi ka makapagsalita? I heard that your brother Miggy brought you here to Manila. That's why I'm here. I'll stay here for 1 month. Pinasadahan nito ang buong sala. 1 month? Hindi ako makapaniwala. Doon ko lang napansin na may dala siyang maleta. Yes, bakit tila gulat na gulat ka? Actually, hindi ito alam ni Miggy. Nandito ba siya? Sinuyod niyang muli ang kabuuan ng sala. Oh, wala po siya dito, tita. Oh, nasaan ang napakagaling kong pamangkin? I heard a lot of news about him. Attorney told me, is it true that you two are now married? Napanganga na lang ako. Alam niya na pala. Hindi naman kami mag-asawa kasi hindi kami nagtatabi at saka isa pa, hindi naman namin mahal ang isa't isa. Kasal lang naman kami sa papel. Oh, come on dear. Alam ko na ang lahat. Huwag mo na subukan pa na ilihim sa akin. Alam ko na ang lahat-lahat.
Actually, meron nga pala akong pinadala mga uniform for you. Uniform, tita? Kayo pa nagpadala ng mga uniform? Yes, my dear. Mag-aaral ka na ulit, hindi mo ba alam? Nasagaso ko na lahat at pwede ka na pumasok bukas sa new school mo. Sayang naman, kunting kembot na lang matatapos mo na ang senior high. Halos hindi ako makapaniwala. Bakit biglaan naman yata? Ibig sabihin, siya pala talaga nag-asikaso ng paglipat ko ng school at hindi si Kuya Miggy. Buong akala ko pa naman Bakit pa nga ba ako nag-expect? Sino bang ina-expect mo? Hindi ako nakaimik. Yumuko na lang ako ngunit napatingala din naman dahil sarcastic ka na napatawa si tita. Oh dear, iniisip mo ba na magaling kong pamangkin na nag-asikaso ng lahat? Hindi mo pa talaga kilala ang asawa mo. Dapat mo pa siyang kilalanin. Alam mo ba kung bakit ngayon lang nagkaroon ng asawa sa Miggy? At hindi ko akalain ikaw pa talaga ang ginawa niyang asawa. Ano pong ibig niyo sabihin, tita? Never mind. If I were you, alamin mo ang bagay na iyon. By the way, saan dito magiging kwarto ko? Tumikim si Manang. Ngayon lang ito umimik. Siguro na may bibigyan mo ako ng kwarto, my dear. Kahit walang asawa mo,